Hi guys. So ayan guys, malapit na yung sa mga oras na yan, malapit na siya maglindol. Mapansin nyo yung manok, may isang manok dyan na bigla siyang hihinto. Hindi siya gagalaw guys. Yan, parang yan yun na manok. Yan na manok yung bigla siyang hihinto. Ayan, tingnan nyo. Mapansin nyo siya, huminto siya. Parang nafe-feel na yata niya na may darating na lindol, yung mga ganon. Di ba nga, yung mga animals talaga nakaka-feel yan sa mga ganyan. So, starting yata dyan, hindi na siya gagalaw. Iwan ko kung yan na manok or basta may manok dyan guys, na hindi siya gagalaw hanggat gagalaw na siya pag parang yan na manok guys. Parang tignan yung maigi yung manok. Parang siya, nagmamasid siya. Hindi pala siyang hindi gagalaw. Gumagalaw pa siya. Pero mamaya, ayan. Steady na yan guys. Tignan nyo. Tignan yung maputi kung anong mangyayari dyan. Yan yung mga time na ilang minuto na lang. Ito yung 7.6 magnitude na nangyayari sa Manay, dito ito, San Ignacio to. San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Yung epicenter nito is sa Manay po. Yan po yung munisipyo namin, yung Manay. So ito ay isang barangay lang sa amin to. So kuha yan ng CCTV sa bahay kung gaano kalakas yung 7.6 na magnitude ng ng earthquake doon sa amin. Sa Davao Oriental po to, Mindanao. Tingnan nyo yung manok guys, di ba? Kanina pa siya dyan. Tatakbo lang yan mamaya pag gumalaw na yata yung lupa, yun yung pagtakbo niya. Parang hindi na niya rin alam kung saan siya pupunta or anong gagawin niya. Okay guys, lapit na. Yan. Ayan na guys, umpisa na. Tumatayo yung balahibo ko guys na So yun guys, tapos na po yung sa guys, nag-brown out kasi kaya hindi ko na makuha yung iba pang nangyayari pagkatapos ng 7.6. Meron pa kasing sumunod dyan na 4 point something yung mga aftershocks niya. Meron din sa marami siyang aftershocks. So lumikas na sila pagkatapos ng aftershocks, unang aftershocks. So lumikas sila. Tapos ng hapon bumalik sila dyan sa bahay pagka 7:12 p.m. lumindol ulit, pangalawang lindol, kaya tinatawag nila na doublet. Twin yung lindol kasi na nangyari sa aming area guys. So yung una is 7.6. Yung pangalawa ay sa gabi, 6.9 yung lakas niya. So yun, hindi na siya na i-record kasi nag-brown out na sa amin, na wala na kami ng connection ng wifi, na wala na lahat. So wala na siyang record, wala siyang mai-record. So yun lang guys. So sinishare ko lang yung, alam mo yung nafe-feel ko sa pamilya ko. Hindi ko pa nakita yung CCTV, yung footage na ito. Hindi ko pa siya nakikita, pero ramdam ko na yung takot ng pamilya ko. Natatakot din ako para sa kanila. Alam niyo yon, kasi nasa malayo ako. So ramdam ko yung trauma nila hanggang ngayon. Kasi kung may connection pa kami nung time na yan, makukuha yung anak ko na galing sa school, dumating dyan, namumutla yung anak ko, tapos grabe yung iyak ng anak ko. Yung mama ko dyan guys is nasa loob pa siya ng CR. Naglalaba siya. Siguro thanks God na hindi niya alam na lumindol na ganun kalakas. Pero nasa CR siya guys, naglalaba. So parang sinadya yata ng Panginoon, sabihin na natin sinadya ng Panginoon na
hindi ipaalam sa mama ko na lumilindol na ganun kalakas. Imagine, ano yung semento yung ano namin sahig. Malalaman niya yun kahit na nga hindi semento, 'di ba? So, nasa CR siya. Nagtataka na lang siya bakit yung lumabas na tubig sa gripo ay putik. So, yun, tumayo siya. Nafi-feel na niya parang yun, patapos na yung ano, konti na lang yung galaw ng lupa. Patapos na yung 7.6. So, lumabas siya ng CR, tapos nagpunta siya ng kwarto. Yun ang pagdating ng anak ko. Sigaw ng sigaw, yan tatlong yan, hipag ko, pamangkin ko, at saka asawa niya. So, yung mama ko, parang wala siyang alam ba? Hindi, parang wala talaga siyang alam. So, kasi nung nalaman niya, ano na yun parang patapos na yung lindol. So, wala siyang, sa kanya okay lang kasi lagi naman tayo nakakaranas na konting lindol lang. So, yun, pumasok siya sa kwarto, dumating na yung anak ko, lumindol ulit yung aftershock. So, dumating yung anak ko, iyak yung anak ko kasi tawag kay mama. Hindi pa lumalabas si mama. So, yun, nung lumabas na si mama, yun yung nag-prepare sila. Hinintay na lang yung dalawa pang estudyante kasi nasa school. Grabe din yung school namin diyan sa sa area namin, yung high school, lahat ng school diyan sa high school, elementary. Grabe din yun. Mas grabe yung sa high school kasi yon, 3 palapag. So, hinintay na lang yung dalawang estudyante na makabalik saka sila lumikas. So, yun lang guys, sinishare ko lang yung kung gaano kalakas yung lindol sa amin. So, please pray for the Philippines, the people in the Philippines, lalo na yung mga affected sa mga ganitong sakuna, lindol, sunog, sa bagyo. Please pray for our people guys, sa ating mga kababayan guys, kasi kung ako na nandito sa malayo, ramdam ko yung kaba, yung takot para sa pamilya ko. Na sana okay lang sila sa lahat. Okay lang silang lahat. Okay, so para sa impormasyon din na yung pamilya ko, okay, thanks God. Okay sila, sa mga damages din, konting crack lang sa bahay ko. So, wala naman, yung thermos lang, electric fan, yun lang yung natumba. Yung unang-una kasi sa akin, Lord, bahala na yung gamit, bahala na yung bahay. Ang importante yung nakatira sa bahay, na walang mangyayari sa kanila. So far safe sila ngayon guys. At saka meron, nararamdaman pa nila yung mga konting galaw ng lupa. At saka yun na nga, hindi pa masyado tayong kampante kung hindi pa kasi masyadong yung hindi pa masyadong clear pa talaga na wala na talagang lindol. Kasi gaya nga ng sinabi ko, 2 lindol yung nangyayari. Hindi yun aftershock, yung 6.9. Pangalawang lindol yun. Tinatawag nila na doublet or twin earthquake. Doublet earthquake. So, yun yung nangyayari guys. Maraming salamat po sa mga nag-alala, sa mga nagpe-pray. Thank you so much po. Bye-bye.